so near, yet so far. No? Katulad yan ang sumunod na larawan. Ay, sablay. Ang layo. Sensya na. Natulit yung cameraman. But anyway, what he was trying to imply was that yung napakalayong araw, no? Maliwanag, no? Napakalapit lamang para sa kanya. And kung hindi pa kayo nakarelate dyan, of course, baka may mga lovers dito, ay ganyan lang, no? Lovers quarrel. So near, yet so far. No, yung mga mag-asawa na magkatabi sa gabi pero nagtatampuhan. Alam niyo, yung mga silent nights, walang kibuan. Nangyayari ho yan. So near, yet so far. Kung hindi nyo pa rin makuha, no? Ito po yung magandang picture. Mas madaling maintindihan. No? So near, yet so far. Hindi makuha. No? So, yan po ang I would say, nararanasan ng ilan. Maybe tayo, malapit pero parang ang layo. Ang lapit ng iyong minamahal pero parang ang layo. Ang lapit ng iyong pinipintuho pero hindi mo pa rin siya makuha. That would be, I would say, is on the physical level, physical aspect. Paano kaya kung yan ay dadalhin natin sa spiritual aspect? Wherein, naririto ka, parang ang lapit-lapit ng Panginoong Diyos sa iba, pero pagdating sa iyo, ang layo-layo. Alam nyo yun? Na ang lahat ay umiiyak na, no? Ramdam na ang presensya ng Diyos, ang lapit-lapit sa katabi mo, pero sa iyo, ang layo-layo. So near, yet so far. No? Na yung iba, hinihiwa na ang puso ng salita ng Panginoong Diyos. Pero sa iyo, wala lang. So near, yet so far. I would like to share with you this afternoon about a person, a Bible character, na lumakad na kasama ng Panginoong Jesucristo. Kumain, kapiling ng Panginoon, nagsalita, nagturo ang Panginoon, kasama rin siya. So near, yet so far. Sino kaya ang taong yan? Well, ito po ay naitala sa aklat ng Marcos, Kapitulo 14. Mag-umpisa po tayo sa talatang 43. Hindi pa po tayo dito bingo. Baka susundan mo ninyo ng bingo, no? Sabi po rito, Mark 14:43, and it says here, and immediately, even as Jesus said this, Judas, one of the 12 disciples. Sino po rito yung pangalan ay Judas? Meron ubang Judas din eh. Pakitaas ang kamay. Wala yata. Walang nagpangalan ng Judas. Arrived with a crowd of men armed with swords and clubs. They had been sent by the leading priests, the teachers of religious law, and the elders. The traitor Judas had given them a pre-arranged signal. You will know which one to arrest when I greet him with a kiss. Then you can take him away under guard. As soon as they arrived, Judas walked up to Jesus. Rabbi, he exclaimed, and gave him the kiss. Pwede ba tayo po ay umupo at tayo may manalangin? Ama namin Diyos, salamat po sa iyong napakahalagang presensya. As we worship you in spirit and in truth, we experience your presence. God, patuloy kang mag-usap sa amin, sa bawat isa sa amin. Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita, please give us understanding. Please give us your wisdom. Because we believe, as long as your presence is here, we can never comprehend your word, the mystery of your word. Itinatalaga po namin sa iyo ang lahat ng sandali ng amin pong pag-aaral ng iyong salita. Sa tanging pangalan ni Jesucristo. Amen and amen. Praise the Lord. Judas Iscariot. Ito po ay, alam niyo ho, sa dinami-dami po ng mga Bible characters, I would say, marami kang pwedeng hangaan. Si David, si Peter, si Apostle Paul, at marami pang iba. Pero ang napakahirap hangaan ay ang pangalang Judas Iscariot.
At bibihira, if I may say this, bibihira po ang nagtuturo patungkol dito sapagkat sino ba naman ang taong titingnan si Judas bilang isang inspirasyon. But definitely, bagamat hindi po natin siya gagawing inspirasyon, makapupulot po tayo ng aral mula sa kanyang buhay, no? Mula sa kanyang mga ginawa nung siya po ay naririto sa lupa. Ano ba ang Judas? Ano ba ang pangalang Judas? Bago po siya naikabit sa pagtataksil, ang pangalan pong Judas ay isang napakagandang pangalan. No? Meron po itong magandang meaning. At ang meaning niyan, katulad po ng Judah, ito po ay nagsalita sa wikang Hebreo, nang ibig sabihin, the praised one. No? Yung pinapurihan. No? Yan po ang pangalan ni Judas. Ngayon na lamang po na kapag binanggit mo ang Judas, ikaw ay kinikilabutan at pag tinawag ang Judas, parang gusto mong sapakin yung tumatawag sa iyo Judas. But before that happened, napakaganda po ng pangalan ng Judas. Iscariot, well, ito po, during that time, kailangan ma-distinguish si Judas mula kay Judas the Thaddeus, no? Kasama po sila 12, kaya pinangalanan po siya Iscariot. Hindi po ito apelido katulad ng ating panahon na ang pangalan Ray, tapos Mame, surname. During that time, Iscariot po ay nagsimula sa, nagsasabi na si Judas ay nagsimula or nanggaling sa Cariot, no? It is 12 miles, no? Mula po sa south of Hebron. Kung saan man yan, tingnan nyo na lamang po sa mapa, pero hindi na po importante yan sa ating pag-aaral. But definitely, yan po ang pinagkunan ng salitang Iscariot. Judas, the praised one, and he came from Judea. No? And he came from Cariot, na doon din nagmula sa Judea. But anyway, ito po ang kanyang kalalagayan. Ano ba ang aral na makukuha natin kay Judas? For us to extract lesson, learn from his life, we have to understand, we have to know who Judas was. Sino ba itong Judas na ito? Parang ang sakit sa tenga. Sino itong Judas na ito na ating pag-aaralan ngayon? Well, Judas' life, this Judas, don't you know that he was a nice guy? No? Isa po siyang maayos naman na lalaki. Well, as far as his colleagues were concerned, ganoon po siya tinatanaw ng kanyang mga kasamahan. Ano? This Judas, he was trusted by his colleagues, being the treasurer of these 12 disciples. Para naman gawin mong isang ingat yaman ng isang tao, kailangan naroroon ang iyong pagtitiwala. Ano? Napakahirap naman ang iyong kinabibilangang organisasyon o kaya ay asosasyon. Siyempre may mga perang koleksyon yan at pagkatapos ang iyong ingat yaman ay hindi mo pinagtitiwalaan. So si Judas ay pinagtitiwalaan at the very least ng kanyang mga kasamahan at ng kanyang mga kakilala. Let me say this to you in the book of Luke, chapter 22. Ito po yung panahon na kung saan ay nasa scene po sila ng the Last Supper. At sinasabi po ng Panginoon kung sino po ang magtataksil sa kanya, at siya po ay pagtataksilan. Last Supper, ibig sabihin, sa pagdating ng hating gabi, siya po ay darakpin na. No? At pinagpapaunan na rin niya na merong isang maghuhudas sa kanilang grupo. At ito po ang mga sinasabi sa Luke 22:21. But here at this table, sitting among us, as a friend, is the man who will betray me. For it has been determined that the Son of Man must die. But what sorrow awaits the one who betrays him? The disciples began to ask each other which of them would ever do such a thing. Can you imagine this? Last minute, hindi pa rin kilala ng 12 apostoles kung sino sa kanila ang maghuhudas. Wala silang ka-idea-idea. 3 taon na silang magkakasama, 3 taon na silang kapiling ng Panginoong Jesucristo. Si Jesucristo lang ang nakakikilala kung sino ang magtataksil sa kanila. But among them, among his colleagues, they never think that Judas would be the one who will betray Jesus. So, ganun po nila kinikilala ang taong ito. And I would say that this person, being a nice guy, he was a very likable person. No? Kaya,
Kayo, mag-iingat kayo sa mga very likable and a very nice guy. No? Bakit po siya likable? There was a time that he was able to express himself. No, na minsan nagbuhos ng pabango sa paanan ng Panginoon. At ang sabi niya, sayang naman yung pabango na yan, dapat ibinigay na lang sa mga mahihirap. He was able to express himself and no one dared to contest him, to argue with him. Ganon po siya karespetado sa kanyang mga nakapaligid. Pag nagsalita siya, ay naniniwala ang mga nakapaligid. Maliban, of course, to the person of Jesus Christ who knows everything. At bilang isang Judas, bilang isang nice guy, of course, ay meron pong isang senaryo na kung saan iniwan na po ang Panginoon ng mga taong diehard. Multitudes and multitudes of people are coming to Jesus. And dahil sa kanya pong kalagayan, natuturo po ang Panginoon at mabibigat na po ang turo ang kanyang binibitiwan na sabi ng Panginoon, kapag tumingin ka sa isang babaeng na parang hinuhubaran mo, ikaw ay nagkakasala na ng adultery sa iyong puso. Hindi po pwede ang divorce, sabi ng Panginoon. So napakahihirap at napakabibigat ng kanyang mga aral. At dahil dito, iniwan na po siya ng maraming tao, ng kanyang mga diehard fans, ano. At alam niyo ba, natira na lamang itong 12 apostoles. Sabi po, dito sa John chapter 6, beginning verse 66. At this point, many of his disciples aside from the 12 disciples, turned away and deserted Jesus. Then Jesus turned to the 12 and asked, "Are you also going to leave?" Can you imagine this? Umalis na ang lahat ng mga tagasunod ni Kristo, ang mga diehard fans and the multitudes of people, pero naiwan ang 12 kasama ang Judas. Kasama si Judas. He remained with Jesus. Yan po ang kalagayan nitong si Judas na ito. Sabi niya po sa 66, or 68, naririnig ni Judas, and Simon Peter said to Jesus, "Lord, to whom would we go? You have the words that give eternal life. We believe and we know you are the Holy One of God, the Holy One God." Sinabi ito ni Pedro na wala kaming mapupuntahan, Panginoon, kundi ikaw lamang. At hindi ito kinokontra ni Judas. Alam niya to, kasama siya ng Panginoon. A very nice guy, a very respectable person. Yan po ang kanyang kalagayan. Tingnan mo nga ang iyong katabi. Is he a very nice guy? Mag-iingat ka dyan. Hiro lang mo yun. Minsan tayo po, hindi man sa iyong katabi, minsan tingnan natin ang ating sarili. Paano ba tayo tinitingnan ng ating mga nakapaligid? Are they looking at us a very nice guy? Are they looking at us as a person who is a godly person? Well, hindi ka nalalayo kay Judas. Ganun-ganon si Judas. No, pag tinignan na nakapaligid, very godly person, a very respectable person. At bilang isang Judas, bilang isang normal na tao, bilang isang malapit sa Panginoon, he was given the same privilege as other disciples, as other Christians. So kaya walang may tatanggi, walang may susumbat, itong Judas na ito, na siya ay pinagtaksilan ng Panginoon. Bakit kamo? Una, he was chosen among the 12 disciples. Hindi po siya nagpresenta, "Panginoon, pwede ba isama mo ako sa 12 apostoles?" Hindi. He was chosen by Jesus. Sabi po ng Panginoon, "You did not choose me, but I chose you." No, yan po ang kalagayan ni Judas. Given the same privilege, wala siyang maisusumbat sa Panginoon. No? At bilang isang disipulo ng Panginoon, kasama niyang natulog si Kristo, kasama niyang kumain si Kristo, kasama siya ng mga disipulo habang si Yesu Kristo ay sinasaway ang isang rumaranasan unos. At nakita niya yun. Nakita rin niya na si Yesu Kristo ay lumakat sa ibabaw ng tubig. He was able to witness that. Yung kanyang karanasan ay pinangarap ng mga unang propeta. Sapagkat yung mga unang propeta, nagpahayag ang Diyos na magpapadala ng isang tagapagligtas. Sabi nila, sana naman sa panahon natin, pero hindi nangyari sa kanilang panahon. Nakita na lamang nila sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. Sa ating henerasyon, nakita lamang natin ito sa pamamagitan ng ating pananampalataya. But Judas did not see it on a historical account. He saw this through his own eyes. He was able to witness, he was able to see that Jesus can raise
a person from the dead. What a privilege. What a benefit being a 12 disciple. Yan po ang kanyang kalagayan. Meron din pagkakataon that this Judas was sent among the 12 and the other 72 disciples. Sabi ng Panginoon sa 12, and it was written in Luke chapter 9 verses 1 and 2. Sana po hindi ako masyadong nabibilis. Nagmamadali tayo sa oras. Medyo mahaba-haba ito. Sabi po sa verse 1. One day, Jesus called together His 12 disciples and gave them power and authority to cast out demons and to heal all diseases. Hoy, kayong 12 apostoles dito, hali kayo. Kayo ay ngayong aking sinasangkapan ng kapangyarihan, hahayo kayo, ipahahayag ninyo ang ebanghelyo ng kaligtasan, at kayo ay maglelehan sa mga may sakit, at ang mga may sakit ay magsisigaling. Makakasalubong nyo ang taong inaalihan ng masamang espiritu, at inyong palalayasin ang masamang espiritu sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Naranasan yan ni Judas. Verse 2, then he sent them out to tell everyone about the kingdom of God and to heal the sick. Kasama niya po, pagkatapos po ng he sent out this 12, Jesus Christ sent out the 72 disciples. Iba po ito sa 12, pero magkaganon man, ganon din ang utos ng Panginoon. And after that, bumalik po ang mga inutusan ng Panginoon in Luke chapter 10 verse 17. When the 72 disciples returned, kasama si Judas at ang 11 apostoles, they joyfully reported to him, Lord, even the demons obey us when we use your name. Can you imagine Judas? Nakakasalubong niya ang isang taong inaalihan ng masamang espiritu. At yung masamang espiritu na yon ng sinaway ni Judas sa pangalan ni Jesus, lumalayas. Naranasan niyo na ho ba yun? Habang kayo dumadaan sa isang madilim at makipot na skinita at yung taong nakasalubong ninyo, umiikot ang ulo. Na-imagine nyo ba yun? Na-exorcist. Mapapalayas nyo kaya ang demonyong umaalipin sa taong yun? Baka ikaw ang biglang lumayas. No? Pero si Judas hindi. Yung demonyo lumalayas sa pangalan ni Jesus. Ginawa rin yun ni Judas. Nagawa mo na ba yun? Kung hindi mo pa nagawa ni Judas, kasama siya sa 12 at 72. He was given the privilege. Isa siyang Judas. Pero ikaw, I believe you are not Judas. You are not Judas Iscariot. I believe you are given the same privilege. You are given the same life of Jesus. Kaya meron kang pagkakataong sambahin at purihin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Amen? Hallelujah! Ito po yung kalagayan ng isang taong bago pa man dumaan sa isang napakabigat na temptation ng kanyang buhay. I would say that he has this kind of genuine faith. I would say lang naman. Napakahirap naman magpalayas ng demonyo kung pareho na naman pala kayong demonyo. Di ba ba? Napakahirap naman magpagaling sa may sakit. Na nag-layans ka at gumaling ang may sakit sa pangalan ni Jesus. Kabilang mo pala ang espiritu ng karamdaman. So, that is, I think, given the same, Judas was given the same privilege as any other normal Christian. At sa kalagayan ito, this Judas, ito ang isang napakabigat na problema na kanyang dinadaanan. His heart was filled with greed. Pinuno ng kasakiman o ng kasuwapangan ang kanyang puso. That is the trouble with him. Sabi niya po sa John 12, verse 4, But Judas Iscariot, the disciple who would soon betray him. Ano bang istorya dito? Ano ba ang context niyan? Si Mary, nakapatid ni Martha, nakapatid ni Lazarus, ay minsan dinalaw ng Panginoong Jesucristo sa Bethany. At dahil po sa pagsamba at paghanga ng tatlong ito, si Mary po ay nagbasag ng pabango
at ibinuhos sa paanan ng Panginoong Jesucristo at ipinunas niya po ang kanyang buhok. No? Mahaba, siyempre, ang kanyang buhok. Ang hirap naman kung ganito kay Jose. Kasi ipupunas niya. Kaya yan, no? Pero sa tindi ng kanyang pagmamahal at pag-ibig, yung kanyang ganda ng hair ni ate, no? Pinunas ka pa ng ating Panginoon. At nakita ito ni Judas. Sayang naman yan, Panginoon. Sayang naman yung ibinuhos na pabango, 12 buwang sweldo na yan. Sabi niya po sa verse 9, that perfume was worth of years' wages. It should have been sold and the money given to the poor. Yung pera na yun, pwede namang ibenta eh. Yung perfume na yan, 12-month wage. No? Sa panahon natin, kung ang 10,000 ang iyong sweldo a month, 120,000, may bonus ka pa, malaki-laki nga naman. Ang problema, sabi itong sinasabi ni Judas, pero ang totoo niya sa verse 6, not that he cared for the poor, he was a thief. And since he was in charge of the disciples' money, he often stole some for himself. Nakikita niya yung mga taong nagdodonate kay Jesus. Natatanong niya yung mga mayayaman at mga mahihirap na nagbibigay ng kaloob kay Jesucristo at siya may hawak noon. Ang daming pera. At siya po ay pinuno ng greed. Kinukupit niya unti-unti. Pamira 120,000, itinapon lang. Paano kukupitan yan? Yan ang katakbo ng kanyang isip. Yan po ang kalagayan nitong si Judas na minsang ginamit ng Panginoon. Siguro sinasabi ko, brother, hindi naman ako greed, hindi naman ako masamang tao, hindi naman ako matakaw sa pera. So, hindi ako si Judas. Pero teka muna mga magulang at kapatid, baka wala kang ang greediness sa iyong puso. Baka naman meron kang inggit na unti-unting sumisira sa iyong relasyon mula sa Panginoong Diyos. Baka naman pinuno ka ng pride sa iyong puso. Baka hanggang ngayon naninirahan pa ang hatred sa iyong puso. The unforgiving spirit na parang baliwala lang. So near to God, yet so far. Nagtaas ka rin ng kamay. Pumadyak-padyak ka rin naman. Nag-lead ka rin ng small group. Naglingkod ka rin sa Diyos. So near, yet so far. Ano kaya yung pumuno sa iyong puso? Kapag hindi ito greediness, na siyang pumuno sa puso nitong si Judas. Pero sa iyo, ito ang naglalayo sa iyo sa Panginoong Diyos. Tanungin natin ang Panginoon. Hindi ko rin alam. No. Because his heart was filled with greed, number 4, this Judas betrayed his master. Alam niyo, pag yung kasalanan na yan, na parang baliwala, kapag yung nurture, kapag yung inalagaan, ilalayo ka niyan sa iyong Panginoong Jesucristo. At ganun ang nangyari kay Judas in John chapter 17, verse 12. During my time here, Jesus was talking to God the Father. He was praying to God the Father because he was about to be betrayed. He was about to die. And he was praying for his disciples. I protected them by the power of the name you gave me. I guarded them, my disciples, so that not one was lost, except the one headed for destruction, as the scriptures foretold. Alam niyo po, pag binabasa ko ito si Judas ba, ay naglalaro po sa aking isip, was he the victim of fate? Siya ba talaga ay nilikha ng Panginoon para ang papel na gagampanan niya walang iba kundi magtaksil sa Panginoon para naman ang sa maging dramatic ang presentation kay Jesucristo. Yun ba ganun ba siya kinreate ng Diyos? Iniisip ko yun. No? Kasi kung walang betrayal, parang walang masyadong kontra sa Panginoon, hindi masyadong dramatic, hindi ka akit-akit sa madlang people, o sa dabar cats, no? Parang hirap, no? Yun ba ang papel na ginagawa? Meron bang direktor? O ito gagawin mo, Judas, wala kang ibang gagawin, na yan lang ang papel mo. Ganun ba siya? Was he the victim of fate?
Para po masagot natin yan, kailangan matutunan po natin, makita po natin on a larger perspective. Una, meron pong isang eternal truth. Wala pong pwedeng magpasinungaling nito that man has the freedom of choice. Meron pong sariling pagpipili ang tao. Anumang lahi siya, sa anumang panahon siya nagmula, sa anumang lahi man siya nanggaling, meron siyang freedom of choice. Sapagkat ang Panginoong Diyos gusto niya, iibigin mo siya, hindi dahil dinidiktahan ka ng Panginoon, kundi pinipili mong ibigin ang Diyos. Yan ang ibig ng Panginoon. Kung pinipili mo ang puti at ayaw mo ng itim, nirerespeto yan ng Panginoon. Kapag ang pinipili mo ay langit at ayaw mo ng impyerno, igagrant yan ng Panginoon. Pag ang pinipili mo ay impyerno at ayaw mo ng kaligtasan, hindi ka pwedeng pilitin ng Panginoon. That is an eternal truth. Second eternal truth is that God knows everything. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Ang nakaraan, ang kasalukuyan at ang maging hinaharap. Ako po ay nakatayo sa harapan ninyo at this very moment. Long time ago, God was able to know this. Bagamat hindi natala sa Biblia, bagamat hindi niya pinrosify, alam ng Panginoon at this exact time, at the exact moment, He knows exactly what would I say, what would I do at this very moment, that you will be sitting right there at your place. Alam yan ng Panginoon. He knows everything. Ganon din naman, alam din ng Panginoon na isang araw itong si Judas ay maghuhudas sa kanyang Panginoon. That's why He foretold. Ang Biblia ay sinulat, hindi inuutusan si Judas, kundi sinasabi kung ano ang mga hakbang na gagawin ni Judas. Nasusundan niyo ako. Let's take for example, si Peter. Sabi ng Panginoon, Pedro, bago tumilaok ang manok, bukas ng umaga, 3 beses mo akong itatakwa. Hindi niya inuutusan si Pedro, pero sinasabi niya kung ano ang mga hakbang na gagawin ni Pedro. Do you follow? Alam ng Panginoon ang iyong mga gagawin. Kaya si Judas ay hindi isang biktima ng fate, hindi siya biktima ng pagkakataon, kundi ito ang bunga ng mga pinipili niya sa kanyang buhay. Kaya mga kapatid, mag-iingat po kayo kung ano mga pinipili ninyong gawin o sabihin sa inyong buhay. Yan po ang kanyang kalagayan. He had the free will. No? At siya po ay pumili na i-betray or pagtaksilan ang kanyang Panginoon. Maybe we have our own weaknesses. No? Maybe we have our own failures in life. Maaaring hindi ka nagtaksil sa Panginoon, nagtaksil ka naman sa asawa mo, nagnakaw ka ng maliliit, hindi naman yan dinikta ng Panginoon sa iyo. Pero ginawa mo yan. Pero ikaw ay binibigyan ng Panginoon ng Diyos ng pagkakataong magsisi at itama ang maling nagawa. Ganon din ang ibinigay ng pagkakataon ng Diyos kay Judas. He was given the chance to repent. Wala mong maisusumbat si Judas. Let me read in John chapter 13, verse 26. Ito po ay, nandito na pa rin sila sa Last Supper table. No? At sinasabi na po ng Panginoon without mentioning name kung sino ang magtataksil sa Kanya, sapagkat nagtatanong po ang 11 apostoles, sino ba talaga ang Panginoon? At ang sabi ng Panginoon in John 13:26, Jesus responded, "It is the one to whom I give the bread I dip in the bowl." And when he had dipped it, he gave it to Judas, son of Simon Iscariot. Ano yung implication nito? Si Judas ay magtataksil sa isang personalidad na nagsasabi ngayon sa iyo na ikaw ay magtataksil. Kung ikaw si Judas, sabi niya, pagtataksilan ko, alam na ako'y magtataksil sa kanya. In effect, Jesus was saying, Peter, Judas, I know what you're doing. You have to confess it right now. You have to repent from your sins right now. Pero wala ko siyang magawa. Wala magawa ang Panginoon, kundi itong si Judas ay gawin ang kanyang sariling panuntunan at desisyon sa buhay.
Yung opportunity, he did not grab. The opportunity to repent, he did not grab. And I believe, hindi lamang ito ang pagkakataon na siya ay nirebuke ng Panginoon, na alam ng Panginoon ang mga galaw at kilos ng isang Judas Iscariot. Kapatid, mga magulang, akala mo walang nakakaalam sa iyong ginagawa. God knows it. Maybe God has been warning you all along. Maybe this message is another warning for what you have been doing all along. Number 6, he was remorseful of his sins. Nung makita niyang si Jesucristo ay dinakip matapos na siya po ay magbigay ng isang halik ni Judas, dinakip ang Panginoon at pinarusahan at pinahirapan, si Judas ay nagsisi at nasaktan sa mga iginawi at kanyang mga ikinilos. Sabi niya po sa Matthew 27 verse 3, when Judas, who had betrayed Jesus, realized that Jesus had been condemned to die, he was filled with remorse. So he took the 30 pieces of silver back to the leading priests and the elders. Kinuha niya po yung 30 pirasong pilak at bumalik po siya doon sa kanyang mga kakuntsabang mga pariseyo at mga religious leaders at kanyang ikinumpisal ang kanyang kasalanan. Anong pagkakaiba? Anong pagkakamali? Mali ang kanyang pinagkumpisalan. Mali ang hiningan niya ng payo. Mga kapatid, matagal ka nang gumagawa ng mali, nagtatanong ka sa isang mali ring tao, mali ang ibibigay niyang payo. Tingnan po ninyo. Kay Judas, I have sinned, he declared, or I have betrayed an innocent man. Ano po ang reply ng mga religious leaders and the priests? What do we care? They reported, that's your problem. Si Peter din ay nagsisi sa kanyang mga kasalanan. Nasaktan din si Pedro. Pero ang layo, magkaibang malayo ang kanila pong ginawa. Ano pong ginawa ni Judas? Pangpito, he did not come back to God. Nagsisi, nagkumpisan, pero hindi bumalik at hindi itinama ang kanyang mali. He was given the same privilege. He was given the same opportunity to repent. Sabi po sa verse 5, then Judas threw the silver coins down in the temple and went out and hanged himself. Si Peter, nung siya po ay magkasala, bumalik siya sa Panginoon at itinama niya po ang kanyang mali. Mga kapatid, mga magulang, baka ikaw yun, matagal ka nang gustong itama ng Panginoon, pero patuloy kang lumalayo. Patuloy kang umaalis sa pagtutuwid ng Panginoon. In summary, who was this Jesus Iscariot? He was a nice guy. He was given the same privileges. His heart was filled with greed. He betrayed his master. He was given the chance to repent. He was remorseful of his sins, but he did not come back to God. So near, yes, so far. Mga kapatid, maybe this message was prepared, specially prepared just for you, to warn you, to teach you. Hindi ko sinasabing hindi ako, I am trying to be holier than thou. Pero ito po yung sinasabi ng ating Panginoon. Ito po ang sinasabi ng Biblia. Baka matagal ka ng pa-backslide, pero pinagpapatuloy mo pa rin i-enjoy ang backslidden state. So near, yet so far. Matagal ka nang nagko-compromise, enjoying compromises, and you come back to the sanctuary but never coming back to God. God has been telling you, come back my son, come back my daughter. It is an opportunity to repent. Grab it. Baka ikaw yun.
Let us bow our head and let us pray. Dear God and Heavenly Father, ngayong hapong ito, Panginoon, ay meron kang itinuturo sa amin. Gusto mo kaming ituwid, Panginoon Diyos. Gusto mo kaming itama. Gusto mong bumalik kami sa iyo ng may katapatan. We have been so near to you. Yes, God, we are so far. Panginoon, pwede mo bang ipaalala sa amin yung mga maling nagawa namin, Panginoon, na siyang naglalayo sa iyo? Para na sa ganoon, maihingi namin ito ng tawad sa iyo at maitama. Panginoon, ngayong hapong ito, kung ikaw ay namumusap sa akin, Panginoon, namumusap sa amin, inihingi namin ito ng tawad sa iyo. Itama mo kami, Panginoon. Ibalik mo kami sa ayos para kami ay totoong malapit sa iyo, Panginoon. Kapatid, if the Holy Spirit is talking to you right now, if that is your prayer, I'm telling you and I'm asking you to please rush to the altar of God and confess and repent it at once, sapagkat kailangan mong samantalahin ang pagkakataong ibinibigay sa iyo ng Panginoon Diyos. Come, as the praise and worship team sings this song, lumapit ka, halika dito sa harapan, sa altar ng Diyos. Panahon ng pagtutuwid, panahon ng pagtatama. Gaano man ito kaliit, gaano man ito kalaki, kailangan natin ipaayos sa Panginoon. God has been consistently giving us the opportunity to repent and to make things right, and that time is now. Maybe tonight or tomorrow might be too late. It's about time, brothers and sisters. Make it correct.
Panginoon, salamat po sa iyong katapatan na hindi ka nagkukulang, na kami ay paalalahanan at ituwid, Panginoong Diyos. Maging ang buhay ng isang taong nagtaksil sa iyo ay ginagamit mo, Panginoon, para kami ay itama, Panginoon. Kaya kami ngayong hapon ay nasa iyong harapan, humihingi ng tawad at nagpapatama sa iyo, Panginoon. And for those who have come forward, let me tell you this, let me say this to you. God is so delighted for what you have decided this afternoon. Can you please pray this prayer with me, Panginoong Diyos? Panginoong Diyos, Salamat po sa iyong salita. salamat po sa iyong salita. Sa mga sandaling ito, Panginoon, Sa mga sandaling ito, Panginoon, inihingi ko po sa iyo ng tawad hinihingi ko po sa iyo ng tawad, ang aking mga pagkukulang ang aking mga pagkukulang, at ang aking mga kasalanan. at ang aking mga kasalanan, Maliit man maliit man o malaki, o Panginoon. malaki, Panginoon. Ituwid mo ako, Panginoon, Tuwid mo ako, Panginoon, magmula ngayong hapon ito. magmula ngayong hapon. Itatama mo na Itatama ko sa na iyong tulong sa iyong tulong ang aking mga kamalian ang aking mga at mga kamalian kasalanan. at mga kasalanan. Yan ang aking commitment. Ang aking commitment. Kasihan mo ako, Panginoong Diyos. Kasihan mo ako, Panginoon. Samahan ako ng banal na Espiritu. Samahan ako ng banal na Nang sa gayon, Nang sa gayon, may pamuhay ko may pamuhay ko ang matuwid na buhay. ang matuwid na buhay. Tinatanggap ko ngayon Tinatanggap ko ang iyong ngayon kapatawaran, ang iyong kapatawaran, paghuhugas ang paghuhugas, ng banal na dugo ni Jesus banal na dugo ni sa Jesus, pangalan ni Yesu sa Kristo. pangalan ni Yesu Kristo. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, God. Hallelujah. Mga kapatid, bilang katapatan natin sa Diyos, pwede ba nating ibigay sa Panginoon ang ating mga ikapo at ang ating mga kaloob? Panginoon, salamat sa pagkakataong makapagbigay sa iyo. God, this is a symbol that we want to make things right, Lord God. Thank you for the opportunity to repent and to correct things, Lord God. Pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Tanggapin namin ang iyong pag-iingat, Panginoong Diyos. Tanggapin namin ang iyong pagpapala. Tanggapin namin ang iyong pagmamahal. Sa tanging pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. God bless you, church. God bless you.